Ngayong araw, muli natin pinapakita ang tunay na diwa ng bayanihan. Isang kulturang Pilipino na kahit gaano kahirap ang buhay, gaano kabigat ang problema, kapag nagtulungan ng komunidad, may nabubuong pag-asa. Napakaganda ng layunin ng programang ito para sa ating mga pampublikong paaralan. Dahil hindi lang ito simpleng paglilinis, pagpipintura, pag-aayos ng silid-aralan, ang tunay na inaayos natin dito ay kinabukasan ng mga batang Pilipino. Ngunit, hindi may iwasan ang iba't ibang opinyon. Sabi nga ng iba, dapat daw, gobyerno ang gumagawa nito. Tama ba yun? Pero alam nyo ba, para sa akin, hindi yun yung mahalaga sa ngayon. Dahil habang nagtatalo ang mga matatanda, may mga batang nag-aantay na makapag-aral, na gustong matuto at mabago ang kanilang buhay. Pagdating ng panahon, matulungan ang kanilang mga pamilya. Para sa akin, sila ang mas mahalaga ngayon. Kaya nga hindi ako nagkatubiling makiisa sa bayanihan na to. Naniniwala ako na napakahalaga ng edukasyon sa isang tao, nagbibigay ng karunungan, binubuksan nito ang isip ng tao, tinuturuan tayo kung paano mangarap, paano magdesisyon ng tama, at paano maging mabuting mamamayan. Sa paaralan, hindi lang utak ang nahuhubog. Nahuhubog din ang disiplina, pag-uugali, respeto, at pagkatao ng isang bata. At sa totoo lang po sa panahon ngayon, pakiramdam ko, hindi lang korupsyon ang dahilan kung bakit maraming naghihirap. Nag-uugat na to sa kakulangan ng edukasyon, sa kamangmangan, at minsan sa pagkawala ng sipag. Dahil kapag walang kaalaman, madaling malinlang ang tao, madaling ma-fake news, di ba? Kapag walang edukasyon, mahirap makita ang tamang desisyon. At kapag nawalan ng sipag at pangarap, nawawala rin pagkakataong makaahon sa buhay. Pero kapag may karunungan, ang isang tao, nagkakaroon siya ng kakayanan pumili ng tamang landas. Nagiging mas maingat siya sa desisyon, mas responsable, mas handa sa buhay. At hindi lang yun, baka dahil doon, maging tama rin ang desisyon sa pagpili ng mga leader. At malay natin, may isa pala dito ang magiging leader ng ating bansa. Kaya sa lahat na nandito ngayon, na tumutulong, taas no dapat tayo. Sa bawat pawis na iaalay nyo at iniaalay nyo, sa bawat oras na ginugugol nyo, hindi lang po kayo naglilinis ng paaralan. Nagbibigay kayo ng pag-asa. At sa ating mga kabataan na nandito ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, mag-aral kayo mabuti, makinig kayo sa mga guro, respeto sa magulang at higit sa lahat, maging mabuting tao na may takot sa Diyos. Dahil ang tunay na sukatan ng talino ay hindi lang mataas na grado, kundi mabuting puso. Balang araw, kayo naman ang magiging pag-asa ng susunod na henerasyon. At sana, kapag dumating ang araw na yon, maalala ninyo na minsan may mga taong nagtitiwala sa inyo. Mga magulang nyo, mga teacher nyo, di ba? So ngayon, ulitin natin. Ano nga ba talaga dapat ang bayanihan? Tama ba to? Para sa akin, hindi na yun ang mahalaga. Dahil ang mas mahalaga ngayon ay ang mga kabataan nasa harapan natin ngayon, sila ang kinabukasan ng bayan. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.